I've always liked to play with fire.
Welcome to Hashtag Coffee, where every sip and every bite is a harmonious blend of flavors. From appetizers and pasta to refreshing drinks and coffee, there's something for everyone. Located in Kumintang, Ibaba, Batangas City, right in front of the Batangas provincial capital, Hashtag Coffee is the perfect place to unwind and let the rhythm of life slow down. Experience it for yourself, where every moment is filled with bold flavors and cozy ambience. Visit Hashtag Coffee today and let the harmony of flavors become your new favorite melody. Get ready to rock your taste buds at Ramen Roll. Experience ramen, rolls, and dumpling delight. At Ramen Roll, they are serving up more than just a meal. It's an experience. From the sizzle of the pan to the slurp of the noodles, every moment at Ramen Roll is a rockstar performance. People come here not just to eat, but to feel the energy. So, where can you join the culinary rock concert? Head to Ramen Roll on Hilltop Road, Kumintang, Ibaba, Batangas City. Twist, roll, slurp, and remember, a good bowl of ramen is like a power cord for your soul. J Macaddox Season 2 would like to thank its event sponsors for this episode. Hashtag Coffee Capital Site. Ram and Roll. RGE Construction and Supply Incorporated. We would also like to thank our partner school organizations. Junior Marketing Association Arasoft Nasugbu Chapter. Junior Executive Marketing Management Association PUP San Pedro Campus. Junior Marketing Association LPU Laguna. Junior Marketing Association NU Lipa. Junior Marketing Association Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa. Junior Marketing Association of the Philippines PUP Santa Rosa. Mindanao State University Main Campus Junior Entrepreneurship and Marketing Association. Best Link College of the Philippines Junior Marketing Association. National University Laguna Marketing and Advertising Group. And special thanks to Funnel Goddess and Delight Digital Studio. Hello Marketistas, good morning and welcome to this brand new season of J Macaddox. Today, we open another exciting journey through the vibrant world of marketing as we reflect on the highlights of the Season 1. J Macaddox was born out of a simple yet powerful idea of the marketing students of LPU Batangas. First, they wanted to create a space where passionate individuals could come together to learn, share, and grow. Throughout the first season, we engaged with diverse topics that not only educated us, but also inspired us to think differently about marketing. From the fundamentals of digital marketing to the nuances of branding and consumer behavior,
up to their challenges of being a student leader during their college days, we explored them all. J. Macchiatox has taught us that the key to thriving in this dynamic landscape and dynamic market lies in continuous learning and collaboration. So as we move forward, let us carry the spirit of curiosity and creativity with us. Let us use the knowledge we have gained to inspire others and challenge the status quo. Together, we can create impactful marketing strategies that resonate the audiences and with audiences around the world. Before I end these opening remarks, I would like to thank the Junior Marketing Association of LPU Batangas, our dear officers who are actually behind the success of J. Macchiatox Season 1, and we are already looking forward to the success of J. Macchiatox Season 2. So thank you for being part of this journey, and let us continue to explore, learn, and grow together. Good morning. So before we start this video, let us all thank our sponsor for this video. Hashtag Coffee Capital Branch. Thank you, hashtag Coffee. Hashtag Coffee. Show me how you hashtag. We get it. So why not start our video with a little bit of introduction from our officers. So let's start with you, your name, and your position. Hi everyone. Hi, I'm Yana and I'm the Director for Public and Media Relations of LPU Jaima. I'm Kim and I'm the VP for Public Relations and Media of LPUBG. Hi, I'm Angelica Ria Flor Matibo, the Secretary General of LPUBG. Hi, I'm Via. I'm the President of LPUB Jaima. I am Baby Angela M. Casal and I am the Executive Vice President of LPU Batangas Junior Marketing Association. So, hi guys, I am Pam and I am the Vice President of Finance of LPU Jaima. And last but not the least, I am Vanessa Lita, the Director for Finance of LPUJ. Yes. Yes. You all. Nice to meet you all. Hi. So basically for this video, right, we're going to talk about literally anything under the sun. Kung ano man pumasok sa isip nyo. Ang sarap. Super under the sun ka, no? Shout out daw po sa Hungarian Ng hashtag coffee. Yes. It's so yummy. Super sarap. So good, guys. Super jumbo. Ah! Hi, I love that. Yes. Okay. So, moving on to our first topic since we're all in university. Let's first start with our expectations upon entering university. Kasi 'di ba, high school, senior high, and college, they are all very different from one another. So, bago kayo mag first year college, ano yung expectations nyo about university life or college life? I think let's start from here. Expectations natin sa pag-enter natin sa university, sa college. Okay, upon entering the college, na-expect ko na talaga siya na there's a lot of pressure in different aspect of life. I mean, that comes to academics, your financial, kasi ang hirap mag-budget every month, lalo na exam. Yeah. And you're, a dormer, right? Like, Yeah. Hindi kayo dormer. Hindi. Pero you're not from Batangas, okay? You're from where? I'm from Indore. Laban Indore. And here, sa Batangas, you're living alone. Yeah. Is it your first time to live alone independently? Actually, no, kasi, before kasi, I'm student athlete. What sports do you play? Table tennis. So before, kapag nag-training kami, almost 3 months yung pinakamatagal. Na in-house lang kami. So,
wala akong time na umuwi, nasasanay na rin ako. Na hindi ko rin kasama parents For ko. the whole And- 3 months, yun? Yeah. Pero depende naman sa'yo kung umuwi ka. Eh, that time, bata-bata pa ako, hindi ko kayang... So kaya ka pala magaling talaga mag-table tennis kasi nung high school marami ka na talagang Yeah, experience. since elementary. Wow. Hindi ko lang malaman talaga. That's very great practice for you to be independent and to learn better about who you are as a person. Yeah. That's great. So, moving on from that, how about you, Ate Pam? What's your initial expectations about college life, university life, and ngayong nasa 4th year ka na, parang, is it true ba yung mga expectations mo or malaki yung difference from what you expected? Well, nung una, in-expect ko na medyo madali lang siya. Wow! Hindi ko talaga. It's hard. Pero hindi ko kasi siya in-expect na mahirap kasi akala ko fun lang ang college. Pero nung dumating ako, nahirapan ako, guys. Pero fun naman siya kasi nag-org ako. And dun ko lang din na-experience yung maging officer. And masaya siya pero nakakapagod. Pero fun talaga. You should try, guys. Wow. Recommended. Yes. Well recommended. Kaya sino? Ako kabaliktaran nung kay Arapan kasi ang expectation mo talaga when it comes to college. Everything is like serious na compared to high school na parang fun lang, ganyan. Super bata pa natin. Pero na-realize ko din naman na hindi lang dapat like super serious sa college. Kasi nung first year, hindi pa talaga ako nag-work. Very uptight, serious Yes. students. Like super focused ko talaga sa ACADS na hindi mo ako mapapajoin sa mga extracurricular like activities, ganyan. Doon ako nag-second year, doon ako nag-start mag-work. Tatlo actually, di ba? JEO, Cultural, and Counseling. Oo. So, na-realize ko naman na masaya din pala ang buhay outside ACADS. Yeah. So, yun yung advice ko sa inyo. Huwag lang puro ACADS. Tama yun. Coming from Miss Akads herself nung first year. She's a changed person. Yeah, I'm a changed person na. Kaya din dapat. So kaya tinuruan mo sila magbulakbol? Peer pressure kasi. Anyways, kayo. Wait lang, nag-focus pa ako ng palad. Wow! Sige, si Riemon. Ako, wala naman akong... Madami ako in-expect. Like, paano ako sa college, anong gagawin ko, paano kung wala akong makasama. Kasi sa batch namin, ako lang yung nag-LPU. So, hindi ko alam kung sino lalapitan ko agad. Like, may kakilala ba ako dito? Paano kung hindi nila ako tanggapin? From where nga? From Lubo. Lubo? Yes. Tapos ako, sabi ko, since naging student leader din ako ng high school, sabi ko, okay, ayoko na, tama na yon, hindi na uulit. Every org officer ever. Every org officer lagi ng tama na, next year. Ano na to? Kasali pa. Ano to? Pinilit pa ako ng mga kaibigan ko ng second year na, ay, sumali ka. Sabi ko, ayoko, hindi ko kaya. Ayoko mag-org. Pagdating ng third year, oy, nakalista ka na. Ano nagawa? Sorry. Ako may kasalanan. Ito din, yung culprit. Nakasama. So, masaya naman. Madaming papel. Pero masaya naman siya. Like, makakapunta ako sa ganito, na-experience ko yung mga ganitong bagay, na talagang makakakuha ko ng lessons. Ayun. Ayun. So, ako siguro, Yan. ang expectation ko sa college, since, di ba, marami tayo nakikitang mga memes, tapos may mga nagsasabi pa from matatanda na nakakatakot talaga ang college kasi doon na yung parang training mo before ka mag-work. And that time, parang nag-pandemic. So parang, parang hindi ko sure if magiging masaya ba ako sa college kasi hindi ko sure if hanggang kailan yung pandemic. So parang hindi ko ma-experience siya, parang online lang talaga. Until yon na na-realize ko, dahil after naman ng pandemic, nagkaroon naman tayo ng face-to-face class, na parang masaya rin naman siya. Nakakatakot lang siya at first kasi syempre hindi mo alam kung sino yung mga makikilala mo. Kasi syempre, mga nakasama mo ng junior high and high school, junior high at saka senior high school, mga kaibigan mo. Tapos
pagdating ng college, hindi na kayo masyado makikita, di ba? Yun ang expectations. Pero nung pandemic kasi, parang nung online class, nakakasama ko pa rin yung friends ko, tapos nagkaka-call pa rin kami. Tapos nung naging, yun, napabasok naman sa LPU, nagkaroon rin naman ako ng friends, tapos, although hindi pa kami nakikita personally, pero nakakapaglaro-laro na kami online. Like, nakakalaro mo na sila sa iba't ibang games, sigbalo, ganan. Tapos doon na kayo nakakapag-encounter. Yun, until parang second year, parang nabigyan ng opportunity na mag-org ka. Tapos, parang doon mo na-discover na masaya talaga ang college. So, parang expectation siya versus reality. Although may pressure siya, ganan, pero marirealize mo rin naman na pressured talaga siya, pero pag kasi okay yung mga kasama mo or light na lang yung magiging environment. So, at the end of the day naman, okay lang din naman siya. Parang pare-pares naman kayo nahihirapan. So, pare-pares nyo nakikilala yung mga sarili nyo. So, ayun din, parang advice din nga na mag-org sila para mas makapag-encounter sa social environment nila. Mas nakakilala sila ng mga tao. Tapos, maling mo, yun din makasama mo sa mga outside works mo sa school. So, yun. Marami kang magiging friends. Yun. That's very right, actually. And since we're already on the topic of organizations, school organizations, my thought here is that, sa college life, it's not really about the topics and the lessons sa academia, yung nangingila ko. It's more about building the soft skills of being with people, tapos building connections and the right network. Ganyan para sa akin yung pinaka-importanting bagay sa college. Kasi halos lahat ng lessons and anything naman, it's already available on the internet. You can learn it on your own. Pero yung connections and yung soft skills, it takes time for you to develop it. And you can develop those things through, again, organizations. And ito pa, one thing about organizations is that if you guys want to join organizations, be wise about it. Kasi, truth be told, not all organizations are made the same. And since yun nga, about organizations and joining them, be wise sa kung anong position yung ite-take nyo. Kasi, there are a lot of roles pagdating sa org, and choose a position na alam mong you have the skill set for it at alam mong yun yung passion mo. Kasi ang hirap pag na-assign ka sa role tapos hindi mo naman gamay or hindi mo talaga gusto. Tatama rin ka eh. Mahirap pagka ganun kasi every role sa org may certain responsibilities yan na dapat ma-fulfill. Pag hindi yun na-fulfill, mahihirapan yung iba. Kayo ba? Bilang president and secretary ng ating org, ano yung pinaka-challenge or difficulty na naranasan nyo in terms of handling the organization? Sige ako na. Siguro for me, syempre, tinake mo yung position. So, dapat parang before mo tinake yung position, dapat fully committed ka. Dapat expect mo na ay siya, okay. So, parang pumasok ka sa organization, alam mo na talaga na magiging busy ka, mapapagsabay mo yung ACADS at saka yung org life. Sa org life kasi, dapat flexible yung time mo eh. So, dapat alam mo na may mga times talaga na malilate ka na uwi. May mga sacrifices talaga na kahit wala pasok, pupunta ka ng school. So, dapat expected mo na yon once na pumasok ka ng organization. Ang pangit kasi nakukuha ka lang ng position dahil nga parang pagmamalaki mo lang, pero hindi ka naman talaga fully committed. Parang ang pangit naman na pagmayayabang mo na, okay, nasa position ako ganito, pero parang doon sa life kasi ng organization, parang dapat tumutulong ka din. So, yun yung mga parang feeling ko naging problem doon sa officers na hindi sila nakapag fully committed kasi sayang yung position. So, dapat ipakita mo na deserving ka from that. Ayun. So, nahirapan ka sa mga co-officers natin na gumagalaw. Hindi naman. Nahirapan lang ako kasi, syempre, nakakapagod lang din na syempre, ikaw yung laging available. Ikaw yung sasalo ng Ikaw yung sasalo. Kasi syempre, gets mo naman na, ayun, hindi sila available. Pero kasi, may times din na dapat hindi ka available, pero nagiging available ka na lang bigla. Parang mga ganun. Sacrifice.
Pero syempre, since ikaw naman ay president, ganan, so dapat mo i-take yun. Ang hirap lang kasi syempre, parang tao rin naman ako, student din ako, so parang hindi rin ako nagkakaroon ng time or mas nakahati kasi syempre, nasasalo ko yung kanila. Pero, ano naman, in the end, nagigets ko rin naman yung lahat. Ganun. Kumbaga, kumbaga, mahirap kasi yung mga bagay na hindi na-fulfill ng other officers, parang automatic ikaw yung gagawa. Tapos, medyo nakakaya naman, pero dumadating talaga sa times na super heavy na nung burden. Parang mapapagod ka talaga. Ikaw naman po, ate. Siguro ako, yung challenges talaga is yung pagbabalance ng ACADS tsaka ng OR. Lalo na ngayon kasi last sem, syempre, nawala sa DL, ganon. So, parang ang nangyari doon, hindi ko na balance ng ayos yung ACADS ko tsaka yung org. Minsan, nagiging full-time BSBA major in org na ako. Tapos, in practical, yung sa pagiging practical, yung way na, syempre, yung campus namin nasa Riverside. Then, yung advisor namin nasa Maine. So, hindi naman po no offense po. Yun ay, kumbaga, syempre, yung travel mo, papunta doon sa ganito, ganyan. And yung mga paperworks, yung mga paperworks, isa din yun sa mga naging challenges. Kasi, gawa ka ng letter, pa-approve, tapos hindi ma-approve. Gawa ka ulit ng letter, may kulang na details. Kami talaga ni Ria yung ganun. When it comes to Kaya, that. halos lahat ng sinabi niya same lang din sa akin. Though, masaya naman. Kinakaya pa naman. Kinakaya naman. Kahit naman. Kakayanin mo. Pinili natin. Yes. Patapos na rin. Gusto natin ng challenge, di ba? Yan, tanggapin natin lahat ng Ito challenge. yung challenge ng buhay. Kasi challenges. Makes us stronger. MMCBA po namin. Yeah. You cannot be, pero, You cannot be everything to everyone. Everything to everyone. Yeah. So always remember to think wisely and choose your battles. pero, ito, may tanong lang ako. Like, ano yung naging greatest lesson nyo being a student leader? As a student leader, gano'n. Siguro ang sa akin ay yung hindi naman masama na kumbaga i-expose mo ang sarili mo sa org life or sa pagiging isang leader. Pero sana ay ang na-realize ko lang din, i-take up mo lang yung role na talagang kaya mo. Eh, kunyari, papipiliin ka ng isang activity na parang feeling mo, pinaka nag-enjoy ka. Ano yun? Tapos, anong activity yung pinaka nahirapan ka? Yan. So, ang cut po na ito ay nawala po yung sagot ko at sagot ni Baby. Yes. So, next part na po tayo. Yes. So, siguro, pasok tayo sa, pagpasok na natin sa JMO. So, siguro gusto ko kayong itanong, since bilang nagkaroon naman tayo ng other orgs, parang siguro, ano yung naging experience nyo or expectation nyo nung pumasok kayo sa GMA? Yeah. Kayo. Siguro yon. Let's start kay Yana. Sa mga third year lalo, kasi naging GMA na rin kami before. Pero syempre, iba-iba naman yung term natin, di ba? Iba yung from last year, iba yung this year. So kayo, yung expectation nyo lang, simple lang. Actually, yung freshman days namin, talaga linulok ako namin ng JMA. For real. Like, No lies. Yeah, no lies. Pag No nakita namin, glazing. Ay, JMA, gusto namin mag-JMA. Simula first year talaga, parang, kasi, ang dami yung, parang, hindi na sa madami ginagawa. Madami yung activities, events, ganyan. And hindi lang basta sa madami, kundi magaling din tayo sa activities na Parang very competitive talaga from the other batches. Kaya, sabi namin na, ay, siguro pag sumali tayo ng JMA, dami kami matututunan talaga. And yun, Madami naman. Madami ka namang natutunan. madami naman ako natutunan talaga. Super fulfilling din yung mga nagagawa natin. Hindi lang basta masabi na may event tayo. Oo. Talagang may natututunan naman tayo kada event. Especially pag especially pag talaga na yung sama-sama tayo lahat. Oo. Kasi kunwari kami, TRT. Mm-mm. Siyempre, may kanya kaming trabaho, may kanyang trabaho ang finance, kayo mga excels.
exits, minsan-minsan na lang kasi tayo nagsasama. Super dalang din mabuo. Yun. Yung as in buong 4th year and 3rd year. Parang huli pang nagkasama tayo talaga kasi simula pa. First time pa talaga. Kasi sobrang Promotion. busy Tapos after na. ng promotion parang Kanya-kanya. sa pakaunti kasi dahil naging Oo. busy na din. Pero yun. So, ikaw naman, ano yung parang expectation mo nun na pumasok tayo sa GMA? Min kasi, naghahanap lang ulit ako ng parang yung since, ano ba, paano ko pa sasabihin yun? Pagkakabisi. Oo. Kasi nung high school, nasanay din ako na marami akong ginagawa. Student leader din kasi ako nun. Though hindi naman like yung department-wide, pero yung nagiging kunyari ay officer ng klase, ganyan. So parang nung nag-college ako, kasi after pandemic, parang naghahanap ako ng gagawin. So nung second year, ang naging pinagkabisihan ko lang naman nun ay cultural. So parang sa akin ay yun, nakabalik ulit sa pagsasayaw. Pero yung as in pagiging student leader, hindi ko pa ulit nararanasan. Tapos doon pumasok ang JMA na yun ay parang ano bang tawag doon? Naghahanap pa lang sila, hindi pa yung formal na mag-election. So parang in-expect ko, madami akong siguro ay nasa isip ko na din parang may need akong patunayan. Hindi ko lang ma-distinguish kung patunayan sa mga seniors, sa kabatch, or sa sarili ko na kung ano man yung mabibigay sa akin role ay parang dapat magampanan ko siya ng ayos. Parang gano'n. Tapos ang iba ko pang expectations ay kumbaga hindi siya sa una, akala ko super bigat ng tao. Pero ewan ko, dahil sa long year ko, wala akong masyadong ginagawa. Pero nung na-experience ko na yung kinuha kami sa event, parang pinakauna nating event ay MML. MML ba? Nung last year? Oo. 2023? Feeling ko, parang MMM. MMM. Or yun yung major na naiisip natin. Yun yung major na talagang malaking event. Oo. Kasi prod team tayo nun. Prod team. Yun. Parang nun, na-experience ko yung ganito pala talaga kapag yung masyadong hindi naman sa pagmamayabang, pero kasi talagang kilala yung org namin sa school na nakukuha lagi for events, part ng production team, ganyan. So parang dun ko na na-meet yung expectations na okay, so ito pala talaga ang JMA. Kaya pala siya laging inaano ng ibang people na, JMA ka. Yung kumbaga pag sinabi kasing JMA ka, parang ang ng tingin sa iyo, ang ganda ng tingin sa iyo. Magaganda kasi yung mga nasa JMA. Wow! Visuals. So ikaw, ano naman parang naging expectation mo na pumasok ka sa GMA? Nung una, wala. Kasi wala talaga akong balak. Oo. Like, hindi ko alam yung JMA. Hindi ko alam kahit anong, basta yung mismong meaning ng JMA. Wala akong kaalam-alam na, may org pala ng 3rd year na JMA. Ang alam ko lang kasi dati council, tsaka JO, kasi yun yung time na nagkaroon ng org na sa batch namin nag-start. So, pagpata ko ng 3rd year, before pa mag 3rd year, parang may nagchat-chat na sa akin na, hi, I don't know. Basta sabi parang alam daw na may background ako as a student leader. Parang si Miss Ken ata yun. Tapos may time na nasin ko siya. Hindi pa uso ang offer. Yung offer receipt. So nasin ko, nahiya ako. Pero hindi ko pa din na-replyan kasi wala talaga akong balak mag-org kasi 3rd year na din. Gusto ko sana mag-focus na sa ACAD sa 4th year. Tapos parang, nagsasat din ako ni Kim na, uy, sali ka, ganon. Tapos, hindi ako nagpatinag nun kasi, syempre, bakasyon. Hindi ako pala-chat, lalo na pag nasa Luboban. Pagdating ng 3rd year, may dumating na mga JMA, sina Ate Ash, sina Miss Ken. Nagbotohan. Nung time na yon, sinasabi nila na yung class president, dapat daw yun ang susunod na executive vice president, which is second to the highest position ng JMA. As in, sunod siya sa president. At siya yung magiging sunod na president ng JMA. So, nung time na yon, class president ako. So,
Ano to? Bakit ako ang sinasabi nyo? Hindi talaga. Kahit si Sir Don, hi Sir Don. Kahit si Sir Don, yung mga class president, yun ang susunod na ng president ng JMA, gano'n. Hindi po, ayoko po talaga. Kasi tumatakas na sana ako noon. Pero buti naman, hindi nila ako pinilit. Like, okay, safe, ligtas, hindi ako officer, hindi ako makukuha as org member. Tapos, natapos yung botohan, hindi ako kasama. Yan na, CR ako. Sorry, medyo mahaba. Ikuyan ko na lang. Nag-CR ako, okay, masaya ako kasi, okay, walang responsibilidad, no pressure, walang sense of responsibility, ganon. Pagbalik ko sa CR, hoy, kasali ka na. Ha? Saan? Kasali ka na sa JMA, may undersecretary. Wala naman ganun eh, wala naman kasing undersecretary nung una. Like, doon ko lang ata narinig yun. Tapos mamaya, pagkakita ko sa GC, ay sa messenger ko, JMA 2023, 2024. Naka-add na ako, napalitan na yung nickname ko. So parang, okay na to. Okay na to. Okay na to. Mukha naman na to. Okay lang naman. Like, kumbaga wala na din akong choice. Pero parang, sige, try natin. What if we try? O, diba? Try natin. Okay lang. Kung hindi mag-work, at least At least try. try. Yun. Parehas actually sila ni Cristel. Wala lang si Cristel ngayon. Na biglang naisali kasi nadagdagan ng positions nung term. So, ayun. Sinubok. Pero kinaya na. Yeah. Yan. Ano nga yung malabala? Para sa JMA. Shit. Nakailang magre-resign na dapat tayo. Marami-rami na din. kahit si Pia. Nag-iisip. Very guilty ako kasi sinabi niya. Kasi ako yung naglagay sa position na undersecretary na siya. Kasi that time, parang nung election, tapos ako yung president. Kulang kasi walang undersecretary. Eh parang sabi nila, sino ba yung pub na sa tingin mo na pwede maging undersecretary? Eh kasi, though hindi pa kami close ni Lia, pero may expectation na ako, tsaka parang naririnig ko na yung pangalan niya, na kasi syempre, president siya ng klase, masipag siya. Hindi kayo magkaklase na? Hindi, nung second year. Second year hindi. Tubi kami. Tapos yun, nung Sunod ko eh. siya, ako 2B. Tapos yun, nung parang third year na, parang first week pa lang to ng pasukan, sa time ni Sir Don, hindi pa talaga kami close ng 2B at Hindi pa 2B. kami magkakilala na. Like, oo, nasa row 1 to A, nasa row 3 Hati ang room. As in, Yun. namin 2A, 2B. Hindi kami close no. Tapos sabi ko, si Ria na lang po. Tapos inad ko si Ria, nilagyan ko rin siya ng nickname. Tapos ayun. Okay, ano naman talaga si Ria, very competitive. Kaya lang, syempre, baguhan siya sa org. So, nanibago siya. Though, ang magaling naman doon, kasi parang na-build siya sa pag-org. Like, nung nag-start siya ng mag-org, doon siya nakakilala ng maraming tao, tapos doon siya na-challenge. Like, literal na challenge. Kasi kami talaga yung mag-aasikaso na Ria, tuturuan kita sa ganito, tapos, carry mo ba na ikaw na lang kasi mas malapit ka? Tapos ako naman, pag may tanong, tatanong ako sa kanya, tapos siya magtatanong sa akin. So ayun, parang thankful din naman na si Ria is naging undersecretary. Tapos siya na rin yung nakasama ko nung umalis na yung mga execs namin. Ganun. Since kita na rin naman kasi namin noon sa seniors nang lagi magkasama, president at secretary. Kasi lahat ng papeles, as in sila talaga yung naglalakad. Sa amin, Kaya- umiikot yung lahat ng papel ng org, ganun. Kasi sila lang mag-a-announce na, uy, may ganito tayong event, ganyan. Or may final kami na ganito, may kailangan na ganito. Yun. So kayo, anong naging expectation nyo nung pumasok kayo sa JMA? Yung parang naging, initial na expectation. Ganun. Ako kasi, hindi ko kasi alam mararamdaman ko before kasi may friend ako na marketing management din na or din siya. Pero ibang school. Ang take ko lang dun, siguro depende rin sa nakakasama, sa environment. Pero kasi, parang mas na-enjoy ko siya kasi open naman ako kaya nag-baby since kaklase ko sila na parang nung third year ko lang na-enjoy talaga ang college. Kasi when I was first and second year, hindi ko siya maramdaman. Culture shock na culture shock ako since hindi naman business ed talaga ang kukunin ko eh. Second choice ko talaga siya. Nagkataon lang na dito ako dinala. Sabi ko,
kailangan ko subukan. Hindi po pwedeng takot ako lagi. Do it scared. Sabi ko, that's when I realized na mas takot na ako kung hindi ko susubukan kaysa sa magiging resulta. Yeah. Very well said. So, ikaw naman pa, bilang ikaw ay treasurer or finance ng GMA. So, ano naging expectation mo? Sige, nung una kasi, nung second year ako, parang iba yung posisyon sa council. Communication lang ako. So, nung third year, bigla ako naging finance. Siyempre, nagulat ako kasi mabigat yon kasi pera yung hahawakan mo, madaming kailangan na gawin, madaming aasikasuhin, like yung mga pera, dapat lagi mong alam kung nasaan, saan napunta yung ganito, yung ganyan. So yun na naman, kasi napagod, hindi ako napagod, check lang. Hindi talaga. Parang nagulat lang ako na napagkatiwalaan ako na humawak ng pera ng JMAT. So yun, masaya naman. Madami kang Nakaka-pressure. Ngayon, madami akong pera. Ayun. So, ikaw, bilang EVP or Executive Vice President, tapos dati kang President ng JO, tapos pumasok ka sa GMA. Okay, so for me, the most memorable event or activity I did for JMA, again, the recent Mr. and Miss Gate 2025. Kasi hindi ko naman talaga again, balak sumali for that pageant. Kasi, pageant parang two worlds na never mag-meet, ganyan. And then, yun nga, parang laging ini-encourage na, baby, ikaw ang gusto, sumali, ganyan. So, parang, ang naisip ko, for JMA, for JMA, I would try. And for JMA, I did it. Para sa JMA! MMCBA 2025. Kawin Our Miss na, ganun CBA mo na, 2025. Kawin na gano'n, Yeah. So yun, very memorable for me because it's my first time joining a pageant and I'm so happy that the efforts and the trust that you guys put in me, hindi naman siya napunta sa wala. Nagbunga siya sa maganda and yes, sana yung experience na yun magamit ko as a learning avenue. Welcome to Hashtag Coffee, where every sip and every bite is a harmonious blend of flavors, from appetizers and pasta to refreshing drinks and coffee. There's something for everyone. Located in Kumintang, Ibaba, Batangas City, right in front of the Batangas provincial capital, Hashtag Coffee is the perfect place to unwind and let the rhythm of life slow down. Experience it for yourself, where every moment is filled with bold flavors and cozy ambience. Visit Hashtag Coffee today and let the harmony of flavors become your new favorite melody. Ready to rock your taste buds at Ramen Roll. Experience ramen, rolls, and dumpling delight. At Ramen Roll, they are serving up more than just a meal. It's an experience. From the sizzle of the pan to the slurp of the noodles, every moment at Ramen Roll is a rockstar performance. People come here not just to eat, but to feel the energy. So,
Where can you join the culinary rock concert? Head to Ramen Roll on Hilltop Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Twist, roll, slurp, and remember, a good bowl of ramen is like a power cord for your soul. So we're back. So I think nagtataka kayo kung bakit nasa ibang location kami. So ngayon, nandito kami ngayon sa Ramen Roll, located at Hilltop Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. So tabi lang siya ng UB. So ngayon, nakikita nyo, may iba tayong officers na kasama. So let's ask them their insights about organization, leadership, and others. So for today's episode, mag-a-ask lang kami ng mga usual questions like yung mga hindi pa namin natatanong sa isa't isa. So let's start. So first, papakilala muna tayo. So I'm Via, the president of LPUB JMA. Together with me is Kane Arago, Assistant Vice President for External Affairs. Ian Ayar-Grandang, Vice President for Community Extension. Daniela Lubis, Vice President for Internal Affairs. Francine Jade, your Director for Community Extension. Angelica Rivermalibo, your Secretary General. Anatolia Cuento, your Vice President for External Affairs. And I'm Crystal Jess Aminala, the PR Assistant. So, ayun. So, marami na tayong other officers na nakasama sa special episode natin today. So, gusto ko lang kayong itanong, since casual talk lang naman, kamusta naman kayo ngayon? So, let's start from you. Siyempre kami nag-OJT na ngayon. Lahat tayo nag-OJT. I mean, sa 4th year. Yes, kasi may third year tayo kasama. Tayo pala kasama. Oo. Sa mga 4th year, nag-OJT na. So, medyo mahirap yung i-balance yung time natin sa OJT and then sa org. So, need natin i-balance talaga yung time natin sa dalawa. So, yun. So, ayun. Gusto ko lang i-ask, kasi syempre, meron tayong third year na kasama. So, kamusta ka naman ngayon? Sa third year? Okay naman po. Feeling ko naman ay since pumasok na nga sa major subjects and hindi na masyado, sobrang madaming exposure lalo na po sa major na pinitake namin. Kaya siguro maganda na din po yung mga na-introduce sa amin ngayon para sa 4th year na makukuha namin na mas madami nga po kami matututunan at mas natutunan pa po. Yun. So, I think lahat tayo dito is nag-OJT. Since nag-OJT tayo, parang, ano yung naging, as of now, kasi kaka-start pa lang natin, ano yung parang naging problem na na-encounter nyo since, yun, nag-OJT na tayo ngayon? May na-encounter ba kayong problem sa paghahanap ng OJT? May na-encounter problem ba kayo sa ating mga nakasama, ganan? So, yun. Mga quick answers lang. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga naging, na pagdaanan nyo. Kasi syempre, iba-iba tayo ng companies eh. So, ngayon lang tayo ulit nakita-kita. So, gusto ko kayong tanongin kung ano ba yung mga nangyari sa inyo the past 2 weeks. Kasi syempre, naghahanap tayo ng mga OJT na. Actually, ang hirap paghanap ng company. Super. Kasi di ba, ang akala nga natin, ito yung maghahanap sa atin. Ang ginawa kasi namin ni Renzi tsaka si na President, nag-walk-in na kami sa Balisong, tapos nagpa-interview na din kami. Kumbaga hindi na namin hinintay yung ito. Kami na yung nagkusa. So yun yung problem na na-encounter namin. So basically, magkasama kayo ni Renzi. So nagkakasama kayo. So I think, sino ba ditong, ito, si Dana. Siya yung hindi pa natin nakakasama ulit kasi OJT niya is solo siya. Although may kasama siya, pero solo siya na sa kanyang company. Yes, so ako pa nag-OJT sa Batangas Country Club. So I think the struggle, and I can say this is a daily struggle, is yung biyahe. Kasi from Bilogo pa ako, so talagang yung kailangan kong i-allot ng time. Kasi if I'm not mistaken, tatlo or apat na pasalin-salin na jeep trike. So, aalis ka ng bahay na fresh, tapos pupunta mo doon, oil karakuhan na pagsdaanan mo, truck, sigarilyo, so gano'n. So, minsan talaga, kailangan ko na siyang tanggapin kasi gano'n talaga. So, konting effort na lang sa pag-alis ng maaga. Yan. So, yun yung mga napagdaanan namin sa OJT. Napagdaanan nila. So, kami naman, so ngayon, nasa ongoing na kami ng OJT natin. So, sana matapos namin agad para usually makagraduate na rin kami. Pero ikaw ba? Kamusta ka sa OJT mo? Ako, sa OJT ko, masaya ako. Kasi,
like yung napuntahan ko na office is parang ang light lang. Parang feeling ko pumapasok ako kasi needed, pero hindi naman siya yung basta masaya ako pag pumapasok ako. Parang ako pumupunta talaga sa lugar na parang kaklase ko lang sila. Ganon. Nata-challenge na ako kasi syempre, though tayo ay students, syempre may org. So, dun pumapasok na syempre, hindi natin pwedeng iwan ng org. So, kailangan pa rin natin, syempre, yung mga responsibilities natin, gawin natin. Pero all in all, okay naman ako sa pinag-auditian ko, sa SLIA. I think nanonood naman sila. So, hello sa mga taga-SLIA. Hello po. So, yun. I think tapos na tayo sa warm-up questions. Natanong na natin if kamusta kayo. So, ngayon, gusto kong tanungin kayo if ano yung naging expectation nyo na pumasok kayo sa org life or sa leadership. So, sino ba dito yung parang first time nagka-org? So, ayun, gusto kitang tanungin. Kasi syempre, 4th year, tapos pumasok ka sa org. So, ano yung parang expectations? Na yung magagamit ko siya kapag nag-start na ng work, kung ano yung mga usual na ginagawa sa organization, kasi hindi naman talaga ako palasali sa mga ganito. Yun. So, yun yung parang parang ito yung naging opportunity mo na makipag-socialize. So, I think, happy ka naman ba na nakakilala ka ng mga tao sa paligid mo? Yes. Yan. So, ikaw, since first time mo rin sa org, ano yung mga naging expectations mo? In-expect ko na talaga na makakasalimuha ko yung iba't ibang department, tsaka iba't ibang level, year level. So, tama naman yung expectation ko na napahalubilo ako sa iba't ibang org or sa iba't ibang hindi natin kaedad. So, masaya kasi nga first time ko tapos graduating parang napasama sa org. Kaya, goods naman. Yeah. So, yun yung mga naging experiences niya. So, goods daw siya as a first time na nag-org. So, I think, sige, gusto ko malaman yung insights ni Yari. Kasi, ngayon lang siya nagka-org. So, ano yung naging expectations mo? Ako naman, wala naman talaga akong expectation kasi ginusto ko naman talaga. Gusto kong pumasok sa JMA org noong 3rd year pa lang. Lalo na yung position ko ngayon na community extension, nagpapasalamat nga ako na siya ay available noong pumasok ako sa org. Kasi gusto ko talaga yung mga activities, kasi ang community extension, di ba, madaming pinupuntahan, madaming ginagawa. So, yun, gusto ko talaga. So, yun. Kasi siya ay ComEx, dun yun na-enjoy na syempre tumutulong tayo sa mga beneficiaries natin. So, yun, magandang opportunity rin yun na nakaka-encounter kami ng mga beneficiaries na nalalaman namin yung mga life experiences nila. So, para naiintindihan namin sila. So, ikaw naman, Dana. Si Dana. Okay, so first time ko din, and kung kailang 4th year, doon pa ako na open doon sa kung anong ginagawa sa org. And ang expectation ko is mas mafe-feel ko yung corporate working kasi syempre more on laptops kasi ako ay like for emailing, ganyan. So nakakatawa lang na kung kailang 4th year, doon pa ako natuto ng mga kinukuting-ting sa email. Pero yun, I feel like right now naman ako ay bihasa na. So masaya. Corporate lang, ganun. So, magandang opportunity rin kasi na pumasok sa org. Kasi at least dito, parang na-enhance na tayo. Parang meron na tayong skills na pwede nating magamit as graduate tayo tapos mapupunta tayo sa field natin. So, gusto ko lang naman itanong, since yon expectations, salamat ko na yung mga expectations nyo. Ano naman yung naging reality nyo na ngayon na nasa org tayo? Yon, ikaw, si Kane, as bihasa na marami talaga siyang org. Pinaka-ano ko lang po sa org is talagang kailangan ng time management. Yeah. Dahil feeling ko, since katulad po ngayon, 3 yung org ko, hindi naman kailangan lagi akong present dun sa council, pero sa 2 org ay pinaka-importante ang presence talaga, saka time management since hindi lang naman po ako yung, kumbaga hindi lang naman po yung para sa akin yung gagawin ko, kundi para sa buong org na din po. So, sino ba? Ikaw, ano naging reality mo na pumasok ka na sa org? Ako naman, since nung una pa lang, mahihain na ako. Parang pumasok ako sa org, natuto ako makipag-socialize, makipag-meet sa mga bagong tao.
and makipag-communicate ng effectively sa kanila. And mas natuto ako about mga paperworks, gano'n as secretary na. Natuto ako paano masikaso nito, magpa-prepare na ito, pumunta sa ganito, ganyan. Masaya naman siya. Ikaw ba? Reality. Since president ka, kamusta naman yung reality mo sa ating org? Nung second year kasi, parang nag-start ako as org, pero like, mababang position pa lang. So parang hindi ko naman in-expect na mapapapunta ako dun sa position na parang ikaw talaga yung mag-lead or ilo-look up ka ng mga officers mo. So although syempre yung officers mo, maalam naman sila, pero syempre, you have the right na mag-lead. So hindi ko sure if paano ko siya gagawin, pero parang now nga, hindi ko pa rin na if nagagawa ko ba ng tama. Pero I think naman, at some point, nagagawa ko naman yung role ko. Kasi, very competitive naman yung org natin. Like, wala naman tayo namimiss na deadlines. Tapos, lahat naman ng mga org-mates natin is very cooperative. So, magandang opportunity rin yun. At saka, depende rin kasi yan sa mga makakasama mo. And ako, very thankful naman ako, yung mga nakasama ko is parang may isa kaming goal. Although, syempre, meron mga pinagdadaanan, like my other commitments, pero alam nila na, at the end of the day, alam mo pa rin yung role mo. So, ayun, yung reality ko, so yun, need mo rin talaga ng time management, then, yung support system mo is very mahalaga sa paglilid ng isang org. Ayun. Talking about support system, meron ka bang like support system or like inspiration para keep moving forward? Oo. Sa akin, marami akong inspiration. Though, may point talaga na ayaw ko na mag-org, na parang to the point na gusto ko nang mag-resign, magpasa na ako ng letter. Pero kasi, pag na-realize mo na nandun ka na, parang kailangan mo na siyang matapos. Ayun. Tsaka maganda rin kasi na very supportive yung mga naging seniors natin or yung mga naging nakasama natin na dati. Like, sina Ate Ash, sina Ate Mika, sina Miss Ken, sina Ate Brian. So, parang dun ko nilulook up sila. Then, na-inspire din nila ako at some point. Kasi, di ba, ang JMA is very competitive. Yeah. So, ayun, yung parang gusto ko malaman na ano kaya ginagawa ng JMA. Though, maliit lang siya na community, parang very competitive siya. So, at least now, natututunan ko na kaya pala very competitive ang JMA. Kasi, iba rin talaga yung legacy na naiwan ng mga seniors natin. So, ayun, yun yung parang naging inspiration ko na, okay, hindi ka pwedeng tumigil kasi sila nga nakaya nila, ikaw pa ba? Parang gano'n. Gusto kong magtanong ng diba? Since nasa org tayo, paano nyo tinutulungan yung sarili nyo? Parang, ano yung self-care nyo? Kahit one word, pagbigay tayo lahat. Simulan mo na natin. Mare! Yun yung self-care mo. Yes. Gusto mong gumastos gano'n. Yes. And also, syempre, nagtrabaho din ako. Meron din ako nakukuha ng pera. Ikaw, anong self-care mo? Dobby. Ano yung Dobby? Taga, ipaliwanag mo kung ano yung Bakit? Bakit Dobby? Hindi, aso namin siya. Okay, aso. Ako, self-care ko, matulog. Yes. Ikaw? Ako din. Parang yun ang pinaka-self-care ko, matulog pag may free time ako. Parang needed mo talaga yan kasi may mga times talaga na dire-diretso yung trabaho. So, pag may opportunity na pwede akong magpahinga, talagang iti-take ko siya. Yan. I think sa akin ay food. Pagkain, pahinga ko na yun. Yun na, okay na ako. Solve ka na sa food. Sino ba namang ayaw ng food, di ba? Okay. Sa akin naman, I think ay yung body care. Yung, kasi pag nakikita kong pangit ako sa salamin, mas maganda sa So, maganda akong tingnan. True. So, sa akin, parehas kami ni Dana. Pero ang aking make-up, pag may stress, pag wala akong magawa, retouch lang ako ng retouch. Paganda lang siya ng Parang hindi na yung horror. Ang akin naman po ay rest, food, tsaka yung gala with friends na something na nilook forward ko after the mga stress na ganap ko sa mga orgs. So, yun, mahalaga talaga mag-self-care. Yeah. Diba? Mahalaga talaga yun. Sumakayot kayo. Yes! 100%. Wait, Wala akong mag-ask. As a third-year student, tas lahat po pala kayo yung fourth nga pala. As fourth-year students and as graduating students, ano yung pinaka-mamimiss nyo
sa buhay org. Isa-isa po. Siguro the collaboration. Collaboration. Ikaw? Ako? Siguro, mamimiss ko yung mga paperworks. Kahit, ewan ko, hindi ko alam. Parang, iisa na kami. Ikaw, Ana? Ako? Siguro yung learnings. Wow. Bawat ginagawa sa org. Ako siguro, yon paperworks. Para kasing, ganito kami, parang super close na namin. Parang hindi nyo talaga ako makikita na wala akong ginagawang paperwork. So, if ever syempre, gagraduate, yun yung talagang pinakamamimiss ko sa paperworks. I think sa akin yung after ganap ng org, syempre pagod na pagod tapos uwian. Pag uwian na sobrang saya ng ating org, syempre tawanan tapos sabay-sabay uuwi. Yun yung mamimiss ko. Oo. Okay, sa akin naman siguro mamimiss ko, kasi syempre pag sa dati naman, masaya pag walang pasok. Pag di umattend yung isang prof, so maaga na kayo lalabas. Mamimiss ko yun kasi pag nag-work, wala nang ganon. Kahit ayaw mo papasok ka pa din, gagawin mo pa din. So, hindi mo na siya magagawa. So ako naman, siguro ang mamimiss ko yung stress. Wow! Yori, gano'n nakaka-stress sa ating org? Hindi, joke lang. Hindi naman ako super stressed kasi more on sila naman talaga ang gumagawa. Pero ang siguro mamimiss ko, parang kagaya lang ng kay Crystal, collaboration. Kasi kaya din ako pumasok sa org. Kasi gusto ko ng bagong friends. Gusto ko ng madaming friends. Ang friendly pala ng ating ko. Yeah. Very friendly si Yari. Tamang-tama na sa comment. So, ayun, since alam naman natin na sa pag-org at pagiging student, ang hirap na talaga i-balance. So, gusto mo malaman kung ano yung mga ginagawa niyong strategies or paano nyo nahahandle na babalansihin natin ang academics at org life, knowing na marami talaga tayong ginagawa. Diba? So, ayun, yung gusto kong malaman sa inyo kung paano nyo nababalanse or may mga tips ba kayo sa kanila. Ayun, so let's start from Ana. Paano mo nababalanse? Siguro kapag self-time. Kunwari, hindi naman nga may iwasan na bigla. Kunwari, may Sabado, gano'n. Kapag Linggo, akin naman yun. Sa family naman yun. Kumbagay, wala nang school works or ano man. Ganun sa akin. Kumbaga sa'yo, yung Monday to Saturday mo, ACADS yan at orgs. Tapos ang Sunday mo, parang okay na, akin yung araw na to. Though may dumadating na, activities or yung mga needed gawin, pero alam mo yung priority mo. Pero hindi mo naman, syempre, naiiwan yung mga responsibilities. Ayun. So, ikaw, gusto kong malaman, paano mo nababalanse as a secretary? And ang dami mong talagang ginagawa. Ako actually, hindi ko siya super na-balance. Pero, kinaya ko kasi kakayanin mo dapat. Oo. So, parang no choice. Parang sabi mo no choice. Parang no choice. Pero, ayun nga, if may time ka gawin yung mga bagay na kaya mong alam mo nang gawin, at wala namang anong ibang gawain, so gawin mo na agad. Like, wag mo na i-cram. Siguro yun na lang yung best tip, wag na mag-cram. Though may times na crammers ako at talaga naganayot ako. Recommended na wag nang mag-cram para sa kaorasan, hindi ka harap. Siguro yun yung isa sa advice na bibigay mo. Yung tips na ma-advise. Ayun. So, gusto kong malaman kay Kane. Kasi 'di ba sinabi niya na marami siyang org. So, paano mo nababalanse yung ACADS, tapos, syempre, meron kang 3 org, tapos, syempre, gusto mo rin naman ng me time. So, ano yung ginagawa mo? Paano mo siya nababalanse? Nahirapan ka ba? Sa totoong buhay po ay hindi ko talaga alam kung paano ko nababalance ang lahat. Pero kasi since ngayon pa lang po sa JMA, hindi naman po, kumbaga hindi pa demanding yung gawain ko. Kumbaga sa narrative nagagawa ko naman po kahit nasaan ako. Then, sa council naman for PR, kahit nasaan din naman po ako, nagagawa ko siya. Yung sa cultural lang po talagang very dapat ay hands-on talaga. Though hindi naman siya, kumbaga hindi naman palagi din may ganap, ganyan. So, pag binabalance ko po siya, mahilig po kasi ako mag-procrastinate. Yeah. So, yun. Yan ang pinakaano ko na parang pag hindi ko siya trip munang gawin sa PR. Pag hindi ko pa po siya ramdam gawin or hindi ko muna siya gagawin talaga. Oo. Kasi
pag sa PR po kasi kailangan talaga ng pigain lahat ng creative juice na meron ka. So, ginagawa ko siya pag may mga ideas, though. Pero kailangan naman po, since may deadline naman, doon ko siya ginagawa siguro pag kailangan talaga, yung very important events. So, ayun, ang pagbabalance ko po ay hindi naman, kumbaga, hindi ko kasi siya talaga kaya pagsabay-sabayin. Pero pag necessary na kailangan pagsabay-sabayin, naayos naman. So, at least, di ba, may mga tao kasi na napo-procrastinate na naaapektuhan yung kanilang mga responsibilities. Ikaw kasi yung procrastination, ginawa mo siya as para motivation. Na pag-procrastinate naman, hindi lang naman siya malilimutan mo yung mga gawain mo. Parang gagawin mo siya as, yun nga, motivation. Tapos parang doon kasi talaga, may mga tao kasi talaga, hindi tayo pare-parehas, na gumagana yung mga utak nila sa pag-procrastinate. Which is okay naman, at least, di ba, nasa-surpass naman nila yung mga given deadlines, which is okay lang din. Yun. So, yon. Gusto ko kayong tanungin kung ano yung mga naging most memorable experience nyo during your time as JMA officers. Yon. So, let's start kay Crystal. Yes, sa outside activity which is the manual training. Ikaw, Kate? As one of the candidates po ng MMCBA. Yon. Ikaw, Ate Ana. Nung nag-backstage staff kami sa Tuklas TV. Ikaw, Renz? Nung General Assembly ng buong marketing. Ikaw, Yari? Ako yung pagiging staff ko nung MML. Ikaw, Ria? Sa akin yung event na tulong marketistas ng JMA. Sino pa ba? Ikaw, Dana? Akin ay yung promotional shoot ng JMA, yung maganda kami doon sa Facebook page namin. Ikaw, Via? Sa akin, ang most memorable experience ko during my time as JMA officer, siguro itong JMA Kiatox. Kasi dito sa JMA Kiatox, ito na yung parang pinaka-last activity natin as JMA. Since ito na yung opportunity na nag-uusap-usap tayo, nakakapag-connect tayo from other people. Kasi siyempre, nakakapag-invite na tayo ng mga partner schools, then mga businesses. So, mayroon na tayong mga important lessons na nalalaman sa kanila. So, ayan. So, that's the wrap of our last episode for J Macchiato Season 2. Yay! So, magpapa-thank you rin po ako sa lahat ng mga naging official partners and sponsors namin all throughout sa pag-shoot namin ng J Macchiato. So, syempre, special mention to Ramen Roll and of course, sa #coffee. So, thank you po! So, okay na to? Okay na to! Okay, good morning everyone. As we bid farewell to the success of this J Macchiato Talks, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nakiisa, sa lahat ng ating mga guests, sa lahat ng ating students, especially ang ating GMA officers and members, sa pangunguna ng ating Pangulo na si Via, Katnona. Okay, ano ba sabihin ko doon?
Welcome to Hashtag Coffee, where every sip and every bite is a harmonious blend of flavors. From appetizers and pasta to refreshing drinks and coffee, there's something for everyone. Located in Kumintang, Ibaba, Batangas City, right in front of the Batangas Provincial Capital, Hashtag Coffee is the perfect place to unwind and let the rhythm of life slow down. Experience it for yourself, where every moment is filled with bold flavors and cozy ambience. Visit Hashtag Coffee today and let the harmony of flavors become your new favorite melody. Get ready to rock your taste buds at Ramen Roll. Experience ramen, rolls, and dumpling delight. At Ramen Roll, they are serving up more than just a meal. It's an experience. From the sizzle of the pan to the slurp of the noodles, every moment at Ramen Roll is a rockstar performance. People come here not just to eat, but to feel the energy. So, where can you join the culinary rock concert? Head to Ramen Roll on Hilltop Road, Kumintang, Ibaba, Batangas City. Twist, roll, slurp, and remember, a good bowl of ramen is like a power cord for your soul. J Macatox Season 2 would like to thank its event sponsors for this episode. Hashtag Coffee Capital Site. Ram and Roll. RGE Construction and Supply Incorporated. We would also like to thank our partner school organizations. Junior Marketing Association Arasoft Nasugbu Chapter. Junior Executive Marketing Management Association PUP San Pedro Campus. Junior Marketing Association LPU Laguna. Junior Marketing Association NU Lipa. Junior Marketing Association Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa. Junior Marketing Association of the Philippines PUP Santa Rosa. Mindanao State University Main Campus Junior Entrepreneurship and Marketing Association. Bestlink College of the Philippines Junior Marketing Association. National University Laguna Marketing and Advertising Guild. And special thanks to Funnel Goddess and Delight Digital Studio.